na imbag na bigat yung amin ay ayaw kayo na kaiyak. Maupay nga ada. Waray-waray. Magandang umaga po mga tiga-payatas. Meron nakalagay doon sa listahan ko, senior citizen. Wala naman ako nakikitang senior citizen dito. Puro teenager itong nandito eh. Bakit hindi kayo pumapasok? Dapat nasa eskwelahan kayo. Maraming salamat at nabigyan naman napakainit na paulit-ulit po kami at pinabalik-balikan po namin ang payatas ng pamilyang Marcos dahil po lagi namin pinupuntahan ang mga lugar kung saan at tinitingnan kung ano ba ang mga nangyari na kung sa mga naging proyekto at mabuti naman at hanggang ngayon ay nakikita natin na marami pa rin natulungan, marami pa rin nagawa ng panahon ay hanggang ngayon nakakatulong pa rin yung mga proyekto ng aking ina nang galing sa aking ama dito sa inyo, lalo na rito sa Payatas. Kaya naman siguro sinasabi ko nga bakit lahat ng tao rito parang pula ang suot. Kami namin kit na labaga. Maraming salamat po. Ako ay umiikot-ikot na. Alam naman ninyo, ako ay naging kandidato bilang vice-presidente para sa susunod na halalan. At ako ay umiikot-ikot na upang makausap, makasama ang ating mga kababayan dahil kailangan natin malaman kung ano ba ang pangangailangan ng taong bayan. At ngayon, ayan, sige lang, saya lang. At kung ang kaibasit, lahat naman ang nakikita namin ay sinasabi na meron talagang mga problemang hinaharap ang taong bayan at marami pa tayong kailangan gawin. At kaya naman po ako ay tumakbo bilang vice-presidente para naman makatulong at ibalik ang ating mga serbisyo na dinadala sa ating mga kababayan. At maraming pagkukulang ngayon ng pamahalaan. Kailangan natin buuhin ang pagbibigay ng serbisyo. Alam niyo po, maraming nagsasabi sa atin ang pinakamalaking problema na raw ngayon illegal na droga. At iba rito, nararamdaman ninyo yan. Kailangan na talaga natin bigyan ng ano yan. Kailangan tulungan na natin ang pulis. Pero hindi lang pulis, hindi lang PIDEA ang dapat na tumulong yan. Marami dapat ang buong gobyerno, pati na ang ating mga teacher, pati na ang ating mga magulang, kailangan maging kasama sa solusyon na yon. At nung galing naman kami sa Commonwealth, ang reklamo naman doon, ang sabi sa amin, ay kung meron kayong magawa para ibaba ang presyo ng bilihin. Ay naalala nyo ba kung ano yung Kadiwa Store? Dapat balikan natin yung Kadiwa Store, magandang proyekto yun. Dapat ayusin muna natin ang agrikultura. Dapat ipuho natin, ibalik natin yung sistema ng pagbibili ng gobyerno ng mga agricultural commodities at ipagbili na walang kita sa taong bayan para naman maliwanag na meron tayong supply na mura na bilihin para sa taong bayan. Marami po tayong kailangan gawin. Marami pa pong mahirap sa Pilipinas. Marami pa pong walang trabaho. At ito po ay mga problema na sa palagay ko, pwede naman natin bigyan ng solusyon. Hindi naman siguro masyado magiging problema yan kung ang pamahalaan at ang taong bayan ay nagsasama-samang nagtutulungan. At dahil po, pag tinitingnan ko mga problemang hinaharap natin, alam ko naman, kayang-kaya ng Pilipino, gagaling ng Pilipino, hindi ko maintindihan kung bakit hanggang ngayon na nararanasan pa rin natin ang kahirapan, ang walang trabaho, ang illegal na droga, ang peace and order natin, kailangan mas pagandahin, at lahat ng ating mga kababayan na sinasabi na kulang ang natatanggap sa pamahalaan ay alam ko naman, kagaya ng ating mga barangay official, ay lahat ng pwedeng gawin ay ginagawa nila. Lahat ng ating mga local government officials
ay talagang maraming ginagawa. Ngunit, kung ganoon ang sitwasyon, bakit hanggang ngayon ganito pa rin tayo? Bakit hindi natin nararamdaman ang progreso na ating pinapangarap? Sa aking pananaw po, ito ay dahil sa nakaraang ilang administrasyon. Ang mga leader natin, imbis na ipinagkakaisa ang Pilipino, ay pinag-aaway-away, pinagwawatak-watak, pinaghihiwa-hiwalay. At bakit? Ginagawa nila ito para sa politika lamang, para sa kanilang sarili, para sa kapakanan ng kanilang sarili, ng kanilang partido, ng kanilang grupo, ng kanilang mga kaalyado. Hindi na po tinitignan kung sino ba talaga ang nangangailangan, kung sino ba talaga ang dapat tulungan, kung saan dadalhin ang serbisyo nga ng pamahalaan. Yan ang problemang nakikita ko. Kaya po dito sa kampanyang ito, ang aking laging sinasabi, lahat ng problemang hinaharap ng taong bayan, lahat ng problema araw-araw ay inireklamo sa atin ng ating mga kababayan, ay sa palagay ko, alam naman natin ang sagot dyan. Bakit hindi natin magawa ng paraan para maayos na ang problemang yan? Yan po ang aking tanong. Ay yung pagkakaisa sa palagay ko ang dapat ang maging layunin natin. Ibalik natin ang pag-iisip at ang pagkakaunawa na ang magmamahal sa Pilipino ay ang Pilipino lamang. Ang tutulong sa Pilipino ay ang Pilipino rin. Kaya kailangan ipagkaisa muli ang Pilipinas. Pagkaisa muli ang mga Pilipino. Hindi na bale, merong walay, merong Ilocano, may Tagalog, may Bicolano, may kung saan ang galing. Pero ang punot dulo, huwag natin makalimutan, tayo ay Pilipino. Ang layunin ko po ay makita muli yung ating naranasan noon. Nating naranasan noon na lahat po, mga kapwa Pilipino nagmamahalan, nagtutulungan, at isinisigaw. Isang bansa, isang diwa, isang gawa. Yan po ang ating hinaharap. Yan po ang ating layunin. Dahil po, kung hindi tayo magkaisa, kahit na lahat tayo ay iba't ibang grupo, at kahit na sa lahat kayo ay nagtatrabaho, ang magagawa ng isang grupo ay kakaunti lamang. Ang bawat grupo, kahit naman tapat sa kanilang pagtulong, ay ang kakayahan ng kakaunti lamang ay hindi ganun kalaki. Ngunit kapag ipinagsama-sama natin ang ating trabaho, pag na tayo ay nagkaisa, at sabay-sabay tayo, kapit-bisig na nagtutulungan at iniisip lamang, hindi ang ating mga sarili, hindi lamang ang ating mga pamilya, hindi lamang ang ating barangay o ating bayan, kung hindi ang ating bansa, mararamdaman po dahil po ito sa aking pananaw ang tanging paraan para maramdaman natin ulit ang isang progresibong Pilipinas. Yan po ang ating panindigan. Yan po ang ating ipinaglalaban. Kaya naman po, ako ay natutuwa na sa inyong suporta sa atin. Samahan po ninyo ako at tayo, impisahan na natin ang pagbubuo muli ng ating mga kababayan, ang pagbubuo muli ng ating bansa, ang pagbubuo muli ng ating minamahal na Pilipinas. Yan po ang ating ipinapangarap. Ngunit sa palagay ko, dito sa Payatas, nagkakaisa naman yata kayo. Mukha naman nagtutulungan kayo. Ipakita po natin, dito natin simulaan ang pagkakaisa ng Pilipinas. Dito sa Payatas, dito sa Quezon City, dito sa NCR, hanggat umabot sa lahat ng sulok ng buong Republika ng Pilipinas, at makikita natin na bumalik tayo sa pag-iisip na tayo ay mga Pilipino, tayo ay nagmamahalan, tayo ay nagtutulungan, at sa paraan na yan, tayo ay magbibigay ng mas magandang buhay, mas progresibong Pilipinas, mas maginhawa na buhay para sa ating mga kababayan. Yan po ang aking panindigan. Sana samahan po ninyo ako. Tulungan
po ninyo ako ibalik ang pag-iisip na yan. Hindi lamang sa taong bayan, kung hindi pati na sa ating mga leader. Dahil sa leader nang gagaling ang direksyon na tinutunguan ng ating lipunan. Kaya po, ito po ang hamon sa atin ng panahon. Ito po ang hamon sa atin ng kinabukasan. Kailangan po hindi masawi. Kailangan po hindi matupad natin at sagutin natin ang hamon. Hindi lamang para sa sarili natin, kung hindi sa ating mga kabataan, sa mga susunod po sa atin. Dahil tayo naman ay lilipas at hindi naman hanggang habang hindi naman lagi na lang tayo ang mga nandito. Kailangan pagandahin natin ang Pilipinas para sa ating mga anak at sa kanilang mga anak. Sa tulong ninyo, sa suporta ninyo, maaabot natin ito, ibubuhay natin itong pangarap ito, makakamtan po natin itong pagkakaisa na hinihingi, hinahanap, kinakailangan ng ating minamahal na Pilipinas. Maraming salamat po.